Okay, so nandito po tayo live podcast po natin. Kasama natin siyempre si pare ko, pag-uusapan natin NBA. Pero before that, cheers muna tayo, pare. Siyempre, Yan. cheers muna tayo. Yun, oh. So pinapasalamatan po namin yung aming sponsor sa kape na napakasarap na kape, no? So, Ayi Kape. Cheers tayo dyan. Yan, okay. So, umpisahan po natin ang topic for today. At siyempre, nabanggit natin, mainit na mainit pa. Minnesota Timberwolves versus Denver Nuggets. Ayan, pare, anong magiging mo ngayon dyan, pare? Napakagandang laban yan. Basta basketball, in tayo dyan, siyempre. Yun. Round 2 ng playoff ng NBA series. Yeah. So, para sa akin, yung Denver Nuggets is isa sa mga favorite na magcha-champion. Yeah. So, pero, this time, medyo dadaan sila sa medyo mahirap-hirap na pagsubok dahil alam niyo naman yung kredibilidad ng Minnesota Timberwolves ngayon. Yeah. Meron silang promising, sinasabi ng mga karamihan ng mga basketball expert na the pace of NBA, next pace of the NBA is itong si Anthony Edwards. Yan. So, yeah, syempre, alam naman natin na si LeBron James is kakaroon na ng edad. So, ito yung mga promising players na talagang exciting para sa versus sa laban ng Denver Nuggets sa Timberwolves. Yeah. So parang ito na yung verdict ng NBA natin yan nangyayari based dun sa nangyayari sa first round and then moving on to the second round. Parang ito na yung sinasabi na yung pare, yung new generation na, new era na pumapasok. So kung mapatandaan natin, wala na sina Kevin Durant, nalaglag na, sina Stephen Curry, nalaglag na rin. And then, ito nga lately, si LeBron James. Si LeBron James. Los Angeles sila Lakers. Booker, biro mo. Oo. Ang Phoenix Suns, meron silang Big Three. Big Three, okay. Ilang daang milyon ng ginastos sila para sa Big Three na yan. Grabe, million. Yeah, yung tatlong Big Three nila. So ano nangyari? First round pa lang, na-sweep pa. Yeah. 0-4, 4-0 ang ginawa ng Correct. ng Timberwolves. So ibang team din talaga ang Timberwolves ngayon. Iba yung Timberwolves ngayon. So like kanina lang, habang bago tayo mag-umpisa, nalaglag naman Miami Heat. So wala na rin ang Heat, mga ka-viewers po namin. So ito na yung natitira. So focus tayo, Minnesota Timberwolves and Denver Nuggets. Siguro umpisa natin pare sa lineup ng Denver Nuggets. Anong masasabi mo sa lineup ng Denver Nuggets, pare? Well, Denver Nuggets is alam naman natin, defending champion ng Denver Nuggets. Yeah. Nandiyan si Jokic, siyempre ang NBA back-to-back MVP. Siyempre ang ating pinagmamalaki, Canadian to, si Jamal Murray. Jamal Murray. Nakita mo naman yung dalawang buzzer beater niya versus Lakers. Talagang pinatunayan niya kung gaano siya ka-effective talaga. So, grabe, underrated tong player nito. Biro mo, sa pagkakalam ko si Jamal Murray ay hindi pa nagiging all-star player ng NBA kahit isang beses. Ako, honest opinion ko parang dapat nakasama si Jamal Murray sa all-star Comment kayo sa ating vlog na ito. Pero para sa akin, Jamal Murray is an all-star player. Yeah. Diba? Then, so nadoon na tayo sa point guard. So, pagdating naman ng shooting guard, nadirito si Caldwell Pope. Yeah. So, isa sa mga talagang maasaang clutch player din niya pagdating sa outside shooting. Ang balita ko nga, marami nagsisisi sa Lakers. Bakit nila tinrade si Caldwell Pope? Yeah, isa sa malaking loss sa kanila yan. Yeah. So, nandiyan yung number 2 nila, si Caldwell Pope. Then, pagdating naman sa small forward, nandiyan si Porter Jr. Yan, Porter. Sobrang sharpshooter din ito. Maltaas din ang percentage ito sa 3 points. Yeah. Malaki to, athletic, saka maganda ring dumipensa. Yeah, so, itong medyo isa sa magbibigay ng sakit ng ulo sa Timberwolves. Yeah. At syempre, yung yung power forward nila, si Gordon, right? Si Gordon. Aaron Gordon, yeah. Okay. So, ito, athletic din. Makikita mo naman yung athleticism niya saka yung yung depensa niya. Defense. So nadodoon din yung parang yung as a team player siya. So yun, bali lumabas talaga yung galing ni Aaron Gordon nung napunta siya sa sa Denver. Compared nung nasa Magic. Magic, yeah. So nandito yung pagiging role player niya, nagamit niya ng gusto sa
And Sa syempre, si Jokic. and pare. siyempre si Jokic, ang back-to-back MVP natin. So, Yan, okay. so yun talaga. Ito naman, hindi athletic to, pero makikita mo ba kung gaano katalino tong player na ito. Parang nga si Jokic, parang kung titignan mo, parang tatamad-tamad eh. Oo. Parang, sabi nga nila, parang lazy style na hindi mo ma-predict kung ano yung gagawin niya. Papasa ba siya o titira siya. No? So, ang hirap i-predict pero pares, bihira yung mga matangkad na katulad ni Jokic na nagse-set up ng play. Yeah, talaga yun. Bihira Totoo. yung center na gano'n. Sobrang nakikita mo naman yung katawan niya, hindi siya talaga mamuscle or talagang malaki katawan. Ano nga siya parang parang hindi siya nag-workout kung titingnan mo yung katawan niya. Pero as a napaka-smart player nitong tao nito. Yeah. Sobrang galing, Galing. sobrang talino. And then all in all, pag kinombine mo silang lima, Yeah. ang ganda ng setup. Ang ganda ng Nakita mo, setup. Napaka-deadly pare ng mga pasa nila kay Aaron Gordon. Yung bigla na lang magugulat ka na kay Aaron Gordon na yung bola, dadunk na si Aaron. O si Murray, grabe. Buong-buo yung loob ni Murray nung mga time na crucial. Clutch player. Pare. Clutch player, yeah. si Sobrang underrated pero para sa akin one of the best. Murray. Yeah, buo One of ang the loob. best point guard ng Yeah, ng yeah. NBA. So walang daga sa dibdib Walang si daga Murray. sa dibdib. Buo, Yeah. buo. Canadian. Canadian. Okay. So now let's move on naman dito naman sa lineup ng ating Minnesota Timberwolves. Ayan. Nag-umpisa ang Minnesota Timberwolves, syempre yung nabuo yung lineup nila circling around Karl Anthony Towns, syempre. So si Karl Anthony Towns and then dumagdag pa si Rudy Gobert Yes, yeah, si Gobert. na nagulat ako kasi nagkaroon sila ng Twin Tower, no? Mhm. Bigla ko tuloy naalala yung mga panahon ni Tim Duncan tsaka ni David Robinson na meron tayo mga Twin Tower nung panahon na yon na problema sa liga yon nung mga time na yon. Yeah. Ngayon, sa new era, that is Karl Anthony Towns tsaka Rudy Gobert na nanalo rin ng defensive player of the Oo, year. Right? yeah. Ito matgandang matchup to Yeah, versus sa Jokic. Tapos meron pang may Anthony Towns pa. Oo. So parang ito ang pagtutulungan nito sigurado si And si Jokic. then ito nga, yung dumating yung NBA draft nung 2020, Mhm. kinuha ng Minnesota, first round, first pick, syempre, Anthony Edwards. Oh, yeah. Yan, nako. Yan. So, alam mo dito, nagiging nostalgic yung feeling ko pare kay Anthony Edwards kasi parang bumabalik yung alaala ko ni Michael Jordan pare. Mala Jordan yung mga laro niya, yung laro nila nung last game 3 and 4, grabe. Napaka-nostalgic, ang galing. So, sabi nga nila, anak ba ni Jordan ito? Parang baka anak sa labas eh. Baka alam mo yung laro ni Edwards, parang pinagsamang Kobe Bryant, oh, Vince Carter, then Michael Jordan. Michael Jordan. Na doon yung pagiging yung sobrang yung sa dunk niya, yung mga alam mo yung mga athleticism niya, Athletic. sobra talaga Yeah. ang lakas tumalon, then yung yung outside shooting niya, then pati yung yung mga slasher player din to eh. Yeah. Parang pagka gusto niya sumaksa, crossover, kayang-kaya niya eh. Pwede siyang sumalaksak. Tapos yung mga depensa, nakita mo yung mga defense niya, yung mga block niya from out of nowhere, bigla na lang, di ba? Parang may binlock siyang isang player last game. Sino ba yun? Ang taas ng lip niya, pare. Oo, Na-block talaga. sobra. So, Ni yeah, Edwards, si Anthony si Edwards. The So, Ants. Iba eh, kasi Yeah. nakakatulala talaga. Kaya ito, natulala ako. Pag pinanood mo yung video niya, magugulat ka bakit siya nakakalip ng ganong kataas. Sobra. Grabe. So, yun. Sino pa? So sa makikita tatlo mo, na yung sa nabanggit tatlo natin. nito, ito pa isa, Sino pa? medyo ito veteran player to eh. Oo. Isa sa magpapahirap to sa Nuggets, itong si Mike Conley. Ayan. Gustong-gusto kong maglaro ito. Sobrang talino rin itong tao nito. Oo. Veteran player. I think yan ang siya sa mga reason kaya nila hiner si Yeah, Conley. oo. Inad nila so nagkaroon sila ng reunion ni Rudy Gobert. No? Mhm. So So dati silang Utah Jazz. ito talaga medyo matalino tong player din ito. Hindi siya nakakapag-contribute ng malaking score, pero yung playmaking siya, Yung veteran presence niya doon. Yeah. So ito isa sa mga magbibigay ng magandang chance para manalo sa Denver Nuggets. Oo. Then Galing ng pagkakahire ng Minnesota. Magaling yung team building ng Minnesota. Isipin mo, out of nowhere, sino mag-aakalang kukunin nila si Mike Conley. So, veteran presence. Na-expect ko nga parang to yung sa
parang pabulubog na siya pero nung napunta siya sa O parang biglang nag-rise napunta yung siya career niya, no? Timberwolves medyo talagang nag-ano pa rin siya. Ano na nga lang to parang role player na lang nga to Role sa player. Oo. sa Utah Jazz last time. Oo. So ngayon medyo bumalik na naman siya, starting five na naman siya. So Yeah. yeah. And I think on and off the court, I think malaking tulong si Mike Conley sa team ng Minnesota. So, Then eto pa yung isa, yan, yung last isa si McDaniels, yung small forward ng ng Minnesota Timberwolves. Ito, batang-bata rin tong ano nito. batang-bata, Yeah, magaling din to. May outside shooting din to. galing mag 3 points. Magaling mag 3 points. Oo. So, gusto ko rin tong ano nito. Ang laki din ng ano nito, pagdating sa scoring. Medyo malaking tulong din to sa sa Timberwolves. So, maganda yung matchups. Then sa bench naman, I think pagdating sa bench player, mas lamang tingin ko ang Denver Nuggets. Denver Nuggets. Yeah, Denver Oo. Nuggets pagdating sa bench player. Pero it's a magandang laban to. Exciting tong panuorin. Exciting. Tingin ko mag-start yata sila May 4 yata yung game 1 nila. Oo, So sana magandang laban to. Panoorin natin to. At, yeah. So yung game 1 and 2, syempre mag-start yan sa home court ng Denver Nuggets, followed by game 3 and 4 sa court naman ng Minnesota. Ng Minnesota Ayan, yung Timberwolves, Minnesota yeah. medyo kapitbahay natin dito Yeah. sa Winnipeg yan. So pwedeng drive in. Yeah. Okay, so now let's move on. Nakita natin yung mga player matchup So let's move on naman siguro sa standing, pare. Standing. Ano ang nangyari sa kanila nung standing nila nung regular season? Ito, kakapress lang bago tayo nag-playoff. Anong masasabi mo? Siyempre, nag-number 1, Oklahoma City Thunder. Oklahoma City. And then followed by Denver, di ba? Denver Nuggets. So, magkasunod lang yung Denver tsaka yung Minnesota Timberwolves. I think number 3 yung Minnesota. Number 3, yeah. Pero kung titignan natin yung margin of win and loss nila, dikit-dikit yung tatlo. Dikit-dikit hindi naman Pare. nagkakalayo Oo. So, 1 win lang ang difference, no? So, Pero pagkakalam ko yata ang huling laban nila, ang laban ng Minnesota versus Nuggets, ang nanalo is sa Denver Nuggets. Denver Nuggets. Denver Nuggets. Yung huling pagharap nila, Denver Nuggets ang nanalo. Okay. So, So, yun yeah. ang nila, verdict. So, eto tanong ko sa iyo pare, when it comes to this standing nila na 1 2 3 dikit-dikit. May bearing ba to tingin mo dito sa round 2 match na to? O parang back to start talaga? We never know. Hindi na yata nagdi-dictate yung 1 2 and 3. sa Hindi na standing. nagdidictate. Pagdating sa playoff, kahit sinong team pwedeng manalo. Pagdating sa playoff. So, yung standing mo, hindi mo na pwedeng sabihin na, mas mataas ka rito, mas marami kong panalo rito. Pagdating sa playoff, may kanya-kanyang preparation na yan, nagiging matchup na. Lalo ngayong round 2. Round 2. Eto, hindi na naalala itong kumbaga sa Timberwolves versus Nuggets. Isang magandang laban to. Napakaganda. Okay, now punta naman tayo siguro sa regular season. So, kung pupunta natin yung regular season games nila pare, naka 4 games sila yung match-up ng Denver Nuggets and Minnesota Timberwolves. And then out of that 4 games, 2-2 ang naging rank nila. 2 wins Denver Nuggets, 2 wins Minnesota Timberwolves. So, match na match eh. Match sa match. So, 2-2. So, anong verdict mo doon pare? Anong masasabi mo? sa akin, depende na rin siguro sa kasi ibang games na to pagdating ng playoff eh. Oo. So, yung games nila nung regular season, medyo parang kung i-compare mo sa playoff game, medyo nandito talaga dito magkakaalaman talaga. Yeah. So, So, hindi rin natin hindi rin malalaman natin. based on that kung sino yung Yeah. may edge, no? Okay. So, now let's move on naman to championship experience, pare. Championship, Ito, as you know, siyempre, Denver Nuggets, defending champion. Champion sila last year, 2023. Will that give them a edge, pare, para manalo sa series na ito? Malaking advantage yan, yung experience. Kahit sabihin natin na may Anthony Edwards, Oo. Karl Anthony Towns ang Timberwolves, pero yung experience naman na maibibigay ni Jokic sa ni Murray, sa kanila Caldwell Pope, yung team nila, alam naman natin, di ba, defending champion sila. Ilang beses na rin silang lumaban sa playoffs ng mga nakararang simula nung dumating si Jokic sa Nuggets, lagi silang nasa playoff contender. Yun. So ganun yung ito namang Timberwolves, pagkakalam ko ngayon lang sila pumasok ulit ng playoff eh. So, as a history, ang Timberwolves, nakapasok sila sa first round na playoff ever since pa nung time ni Kevin Garnett. So, I Yeah. think it's about 20 years old na, 20 Yeah. years ago Yeah. nang nakapasok sila sa second round na ganito. So,
medyo matagal na. Medyo matagal na. And then also, this would be first experience para sa kanilang team, sa Yeah. kanilang mga players at this time na pumasok dito sa second round. Ano? Yeah. So, gaya ng sabi ni Pare, mukhang on that case, mukhang may edge yung Denver Nuggets. Merong Based on edge yun, experience. merong edge talaga pagdating sa experience. Oo. Saka match-up ng players, parang tingin natin pantay pero iba yung experience talaga na maibibigay ng Iba. ng Denver Nuggets. Kasi yung pag nasa playoff scene ka na, lalo na kung na-experience yung manood sa arena, iba talaga yung pressure no? Pag nandun ka sa mismo, tapos playoff pa, Yeah. second round pa, so iba yung pressure nun. So doon mo makikita talaga kung sino yung mag-excel, na lalabas, na walang daga sa dibdib. No? Yung mga matibay ang mga dibdib. So, we never know. Pero sa based on experience lamang ang Nuggets, pero I think this would be a time to shine para sa Minnesota Timberwolves. yeah. Kung lalabas yung kanilang no fear, no fear mood, no. Yeah. So kailangan nilang ilabas yung kanilang totoong skill at this time, yung totoong pagkatao nila, and then work as a team siguro. Right? Yun. So, nakita na natin yung lineup, yung his experience, yung standing. Siguro hindi pa nating napapag-usapan. Ito naman, pare, yung match-up nila. Sino sa tingin mo ang gagamitin ng mga coach na bantay against each one of this team? Let's siguro umpisa natin kay Karl Anthony Towns. Sino sa tingin mong magiging bantay ni Karl Anthony Towns sa Denver Nuggets, pare? Sa Denver, ang maganda naman kasi yung depensa din ng Denver Nuggets sa nakaraang playoff game against sa Lakers. Nakita mo naman, halos hindi rin nila pinaporma si Davis, di ba? Oo, hirap na hirap si Davis. Hirap na hirap si Davis. Pero ang ang main star, ang pagkakalaang ko ngayon sa laro ng Timberwolves, ang pinaka dapat nilang bantayan talaga itong si Edwards. Siya ngayon ang star player ngayon ng Sino kayang Timberwolves. itatapat nila kay Edwards? Kay Edwards, tingin ko nagyan si Porter, pwede nilang mabantayan niyan si Edwards, pero so, ite-take advantage pero nila magaling- yung hype ni Porter. yeah, pero magaling sa magaling sa zone defense din ng Denver Nuggets Oo. Kung alam nilang hindi nila kaya sa one-on-one ng si Edwards, so alam nila kung paano depensahan may zone defense silang ginagawa sa So, mga mukhang kalaban malaking nila. chance na gagamit ang Denver Nuggets ng zone defense. Yeah, zone defense dito kasi si Edwards, pagka Edwards si bola, kita mo naman talaga doon yung one-on-one niya. Yeah. Pagka kunyari, ang babantay lang sa kanya si Porter, one-on-one sila, iiwanan lang nito si Porter Yeah. So iba yung dribbling ability ni Edwards, ni Daan. So malalaman natin, pwede rin siguro kasi yung maganda rin yung height ni Porter, pero So, magkakalaman. sa terms of height, medyo mismatch na yung pero Mas Pero- matangkat si Porter. Si Porter, mas matangkat si para kay Porter Edwards, kumpara kay Edwards. Pero ito yung isa sa mga magdidepensa saka itong si Caldwell Pope ang magdidepensa kay Tingin ko, Edwards. ganun nga Kung mangyari. man to man ang laban. Kung man to man. Pero kung pagka hindi nila kaya siguro sa one-on-one si palagi ko zone defense sa kanila. Zone defense. Ngayon, ang magiging disadvantage naman, tingin ko magiging dehado naman ng Denver Nuggets. Kung magso-zone defense ang Denver Nuggets, tumataas ang shooting percentage ni Karl Anthony Towns ngayon sa 3-point Sa 3 points. So, kasi So, mukhang magiging threat yun, sigurado may iwan at may iwan Oo. kasi pagka nag-zone defense ka, Yeah. laging may open na isa sa mga sa 3-point Tataka ko, shooter. iba yung naging development ng 3-point shooting ni Karl Anthony Towns Yeah. recently. So, Alam mo naman yung mga big man ngayon, hindi na lang basta inside points o paint points Yeah. ang ginagawa. Ngayon, mas more on sa 3 points kung shot. mapapansin nyo, yung mga panahon ng 90s natin, mga year 2000, mga center, nasa loob lang. Ngayon, nagti-3 points na. Si So, Ru- mukhang necessity na sa mga center. Yeah, ang nagti-3 points. si Rudy Gobert na lang yata ang hindi tumitira ng 3 points ngayon. Yeah. Okay. Now, speaking of Rudy Gobert, siyempre, pupunta naman tayo on aspect ng defense, pare. Anong masasabi mo sa aspect of defense both sides? Sinong lamang dito? Ito, pagdating sa defensive, ito si Rudy Gobert ang Oo. nakakalamang kasi alam naman natin to, defensive player to. So, laging ilang beses nang nanalo to ng defensive player of ng NBA. Ng year. And So then this ito, year, candidate naman medyo candidate naman siya ngayon. So magandang laban to. Maganda siguro yung ididepensa niya kay Jokic this time. Jokic. So papahirapan niya sigurado Naku, itong si Jokic. exciting yan, Exciting pare. exciting games. Yeah. Exciting naman, sarap panoorin.
So napakagandang matchup. So siguro from that being said alone, mukhang matchup natin dito, syempre, baka Jokic and Rudy Gobert, no? Okay. So napakagandang matchup nan. So Yeah. ayos. So napakagandang matchup. Tingnan natin guys kung magagawa pa ni Aaron Gordon yung mga pick and roll movements nila na ginagawa noon na biglang magugulat ka na lang nagdadunk na si Aaron Gordon. So question mark is being Carl Anthony Towns na nandoon. Magagawa pa rin pa kaya ni Aaron Gordon yun. So isa sa mga abangan natin yan. No? So, napakagandang matchup. Yeah. Baka meron ka pang gustong mga idagdag pare o may question ka o meron Wala, kang- basta ito, abangan lang natin itong round 2 ng Wolves versus Nuggets. So, Nuggets, yeah, para sa akin, kung ako tatanungin mo, verdict mo, pare. verdict ko, Nuggets in 6. Nuggets in 6. Yeah. Oh, yan, tignan natin ha. Nuggets Comment in lang 6. kayo dito guys. Nuggets in 6. Ikaw ba? Ako pare, parang naka-Timberwolves ako kasi gaya ng sabi ko kanina, nostalgic yung ano ko kay Anthony Edwards eh. Very nostalgic. Jordan. Alam naman natin maraming Kontra pala tayo, malalaman na. Jordan. So, Nag-podcast pala, di pala tayo magkasundo. Pero yun, ayos yun. exciting yan. Exciting yan. Oo, exciting. So, sa podcast natin, tignan natin, ano, so, I would say, feeling ko pare mukhang aabot ng Game 7. Game 7. Game Pero 7. Game 7, sino Game 7? Parang hindi ko rin alam kung sinong mananalo pero parang honest parang based sa athleticism ni Anthony Edwards tsaka yung twin tower natin, I'm leaning towards Timberwolves. Timberwolves. So, okay, magandang laban yan. Yeah. Pero again, gaya ng sabi ko, lamang ang Denver Nuggets sa experience. Comment kayo, guys, kung Comment kung lang. sino ang favorite yung Yeah, hindi Manalo. hindi natin alam eh, baka dagain, no? So, baka dagain ang Minnesota Timberwolves, mga bago lahat, eh. no? Yeah, So, okay. tingnan natin. Watch out, guys. So, ayun. Yun. Magandang topic to. So, yeah, cheers. Napakasarap. Cheers tayo. So, abangan natin. May 4, Game 1. Yan, I think. game one. At May muli, 4. salamat po sa nag-sponsor ng aming kape. Si Ai Kape. Ayan, ha. sarap. Homemade kape. Sarap. Thank you. Cheers. Cheers na Cheers, tayo. cheers, cheers. Hanggang sa muli. Go Nuggets. Bye.